Finally, mga kababayan, nagsalita na po si Auntie Claire kung ano ang kahinatnan ni dating PNP Chief General Torre. Dahil nga po kahapon, pagkagising ho natin, nabulaga din ho tayong lahat eh. Diba? Dahil hindi yun ang in-expect ho natin na kung saan, pagkagising natin kahapon, tanggal na pala si General Torre bilang hong PNP Chief. But at this time, nagsalita na po itong si Auntie Claire kung ano ang mangyayari po sa kanya, mga kababayan. Marami ho kasing haka-haka. May mga nagsasabing bibigyan na ho ng panibagong trabaho ni BBM. No, di ba sinabi din naman yan ni John Vic Remulla, mga kababayan. But at this time, para maliwanagan ho tayong lahat, ito na, nagsalita na si Ante. Si Ante, salita ka na, Ante. Ito, mga kababayan. Yan, huwag na natin ito patumpik-tumpik. Si General Torre, no? At may ibibigay kasi sa kanyang pwestong napakabigat Napakabigat. na sana matanggap niya. So, sinabi ni Kasi yun Ante, talaga yung balak, yun talaga yung gusto na ipagawa ng Pangulo. aray ko, mga kababayan, sinabi po ni Auntie Claire na mayroon hong balak ang Pangulo, mayroong ibibigay na pwesto kay General Torre, no? Tapos kang mapahiya, no? Mapahiya sa buong mundo dahil sa pagkasibaku sa'yo, ganun-ganun na lang. Diba? Alam niyo mga kababayan, halos lahat naman siguro ng mga pulis, di ba? Wala naman sigurong pulis na hindi ko nangangarap na balang araw sila ho ay magiging PNP chief. Di ba? Lahat to ng kapulisan ho natin, siguro halos lahat yan ay talagang nangangarap. Si General Torre nakuha niya na yun eh. Ang problema nga lang, di ba't sinibak siya eh? Buti sana kung nag-resign. Hindi sana ho nakakahiya yun kung nag-resign. Putik sinibak eh. Yun ang balita kahapon eh. Kaya nga po, even yung mga dating PNP chief, nagsalita na rin po patungkol po sa kanyang dinanas, maging si Senador Bato. Ayon sa kanya, siya ho ay even galit kay Torre dahil sa ginawa kay Pangulong Duterte. Siya ho ay naawa. Tuloy natin si Auntie Claire. Nasabi ni Auntie Claire, tuloy natin ha. Ano ba yun? Ito. Auntie Claire. Mabigat yung posisyon, mabigat yung trabaho. Siya lang. Yun, isa pa. Siya lang ang makakapagtrabaho. Diba? Yun kasi yun nasa plano ng Pangulo. Plano. I believe PBB sa plan. Yes. Sabi ni Dina. Yeah, oo. Siguro ganito na lang, mga ka-clear. As much as we feel confused and angry, I trust that the President's prerogative. Yes, kailangan natin magtiwala sa Pangulo kasi hindi niya ito gagawin kung hindi ito yung nararapat. Putik kami nga May isa na ipapagawa General Torre na mabigat. Kami nga nagtiwala na nga eh. Ano nangyayari? Mapalpak ko ng mga flood control. Mahirap magtiwala. Alam mo, halos lahat ng gagawin ni BBM, mahirap na pagkatiwalaan eh. Sabi ni Auntie Claire, tayo daw magtiwala lang sa mga nagiging hakbang ng ating Pangulo. Nagtiwala na nga yung sambayan ng Pilipino, kaya nangyari, nagkalit-silit yun. Pagtaas ng mga bilihin. Di ba? Ayan pa yung mga palpak mo ng mga flood control na panagmalaki mo ng 2024. Pagdating ng 2025, ngik-ngik ka. By the way, mga kababayan, kung ako si General Torre, kung ako lang naman, it's my own opinion. Ang hirap naman tanggapin, ano? Isipin mo na pahiya ka sa buong mundo. Dahil hindi ka naman nag-resign, okay sana kung nag-resign ka eh. Di ba? Tapos kapag ikaw nag-resign, may in-offer sa'yo na another position, okay yun. Pero yung sibak, ang pangit pakinggan. ang pangit na pakinggan, mga kababayan. Aray ko po. Ang pangit pakinggan, ano? By the way, nagsalita na rin po dyan si Baste Duterte, si Mayor Baste. Kasalukuyan po, etong si Mayor Baste ay nandoon po sa Dahig upang bisitahin ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. And ito po, mga kababayan, ang kanya namang reaksyon sa pagkatanggal po ni General Torre bilang PNP chief. No, kasi yung mga sinasabi, panlihis lamang sa issue, talking about the flood control. Pero may si dyan si Mayor Baste. Pakinggan ho natin ang reaksyon ni Mayor Baste. Ito. Sa tingin po ninyo, Mayor, diversionary tactic na ito ng administrasyon? Hindi ko talaga alam. Pero, Lilipat lang siya sa ibang department? no, hindi talaga. Kasi, kung naging chief PNP ka na, tingin ko, demoted talaga siya. Because, wala nang mas mataas pa dyan sa pagkapulis mo. Di ba? Hindi naman pwede ilagay sa ibang, appointed position. Like, NBI. Ano naman appointed ng demoted siya. So, tingin ko, may internal na conflict talaga na nangyari dyan.
Internal conflict yan. Di naman din clear yung statement ng Malacanang kung bakit siya tinanggal. So, Mayor, Actually, totoo yun. Although, at this time, alam naman po natin, although, sinasabi nga din ni Anti-Clear na di umano may i-offer ang Pangulo na bagong trabaho po ni General Torre, mga kababayan. Pero wala po silang malinaw na dahilan kung ano talaga yung pagkatanggal po niya. No? Kung ano yung dahilan kung bakit tinanggal si General Torre. Sinasabi lang ng Anti-Clear, magtiwala tayo sa Pangulo. Naunsame. By the way, sinasabi po ni Mayor Baste na talagang, kumbaga, no idea siya kung bakit tinanggal. And kung talking about the diversionary tactics lang naman ito para ilihisyo ang mga flood control issue, sabi niya, tingin niya naman hindi. Itong sinasabi po ni Mayor Baste. Gaya ng sinabi ko, yung pagkatanggal naman po ni General Torre bilang mayor. Mayor na yun. Napunta na tayo sa mayor. Kapalitan yan, hinoon ito si Mayor Baste. Pagkatanggal niya po bilang PNP chief, mga kababayan, ay ayun po kay Baste, parang hindi naman diversionary tactics, mga kababayan. Nabubulol na tayo. Ito pa ho. Meron man diyang salita din naman, mga kababayan. Itong mamaya pag-usapan natin itong mga flood control kasi si Marcolita, mayroong mga ibubunyag sa darating po na September 1 patungkol po dyan sa mga contractor ho na yan, sa mga palpak po na flood control. Ito, pakinggan po natin, itong buong interview po kay Senador Bato de la Rosa patungkol nga po doon, mga kababayan, sa tanggal po ni General Torre. Kaya na sinabi ko, marami yung nagsasabi ng mga DDS, nasabi ho nila, sa Senador Bato, bakit ka naawa kay General Torre? Hindi ho natin maalis yan kay Senador Bato. Because, siyempre, unang-una, Pilipino yan may puso yan Kasi sabihin natin, gaano kasama ang ginawa niyan, gaano man kapangit para kay Senador Bato ang ginawa ho ni General Torre. Yan ay Pilipino, at sabi nga ni Bato, isipin mo sa kabila ng ginawa mo ang lahat. Sinunod mo ang lahat, tapos sisibaking ka lang. Ay sabi niya, nagalit ako sa'yo pero naawa ako sa'yo. By the way, ito yung full interview kay Senador Bato. And you can be Julie. So, thank you very much. Thank you very much. Okay. So now, may nakakakala natin ay dito to speak of standard. Bahala na. Sila na, ang mga kanyang tatatawag na bigay ka mga. So, hindi na rin. Ang PNP para ipag-continue mo. Isa lang yan. Ito yung isa na lang issue dyan sa nabilis na ito hindi natin. Kaya natin ko dyan kung hindi na sa organisasyon is very dictionary can adjust, can adapt curve and mga unexpected na yes. So yung kung professor daw siya, mabuti daw siya at tapos kasi innovation. Sa pag-aasay na I don't know. I don't know kung na-isbruso ko sa So hindi mo makapagsalita or makapagbigay ng komento si Senador Bato patungkol nga doon sa di umano, parang abuso sa kapangyarihan. So no say din siya doon, maging itong si Mayor Baste, mga kababayan. during my time, I want to share with her the relationship was between the chief and the president. Whatever the president advice, I found. So, we have to nakikita ang ikitaws. I don't know ako buso. Ito, hindi natin siya alam mo kung saan ako buso. General Touch. Ha? General Touch. Hindi pa to sa Ano mo pa kilala niyo kay Dem? Masahin niyo. He is an official agent rin. He is the last of the Mohicans. The last. Alam nyo, marami yung pumori kay Police Lieutenant General Nartates, mga kababayan. Na ngayon nga po, acting PNP chief po natin sa kasalukuyan. Pumalit ito kay General Torre. Marami po pumori. Even si General Dumito, yung si Macanas, no, si dati din po namin in uniform, si Caplado, no? So, pinuri din po, mga kababayan, kinongratulate yung mga dating general na mga retired na po. Kinongratulate din po, mga kababayan, itong si Police Lieutenant General Nartates. May tuloy natin. Talulit. Next time ko to.
So, hindi pa yun, yung ginawa ni General Torres, isang parang pang-mukha, i-update ba, madalas nila, isa, full time for sure, hindi ginawa niya. Sorry. But the power to and the secret officers for secret positions lies with the chief NP. As far as I know. Pero hindi niya ginawa yun siya. Sino ko yung patag ko sulit yung response mo kanya. Oo. Oo, kasi nga parang yun mga naging issue doon mga kababayan na parang nag-reshuffle siya without consultation, no? Dito po sa Malacanang, even di umano kaya John Dick, sa Napulcong. Kaya diba nagkaroon sila ng issue yung talking about doon. Diba? Yung si Nartates, hindi yun natuloy ang si Police Lieutenant Nartates natuloy ang naging bagong PNP chief at this time. He was given the monetary authority, then President Duterte, you decide whatever you are they will fit for the organization. So yun nasabi sa ating Pangulo Duterte. Kaya wala ka kitang kaya din sa gasahan ko. Because the authority came when it came from the prison. Since sinasabi ang pagkasabi na sa information niya, si vaccine generations because even beyond this authority, meron siyang sinsa over appearance sa kanya. So, pass this territory sa patients niya. If he did it with that clearance of the kanya, maybe kung siyang Ayun nga, maybe, sabi ni Senator Bato, meron siyang nasagasaan, mga kababayan. Kasi kung nakikita po natin kahapon, nung nanumpa po bilang OIC PNP chief, itong si Police Lieutenant General Nartates, mga kababayan, hindi ho dumalo doon si General Torre, which is dapat talaga doon yung normal, dadalo siya kasi nga turnover yun no? Pero hindi ho dumalo po itong si General Torre. Yun yung nangyari ho kahapon. during my time, nagkikira ko sa Malacanang na provinsan, mabilisan ng kailangan aksyonan agad. Nag-issue ako ng order, then later on, I just inform Malacanang na ito yung ginawa ko. Parang kasi, discriminatory ako siya. Pero siya, expected na expected yan sa servisyo. Yung kang ganito, anytime. Hanggang film cash official. You are good when the need exists. Pero doon sa kaya nag-meeting daw kayo na napunta siya dito, ano yung napag-usapan niya? Nag-meeting daw kayo dalawa. Ano ko yung ginagawa? I will just give you my piece of advice as former chief NP. Every week so, walang benefits. At saka retirement. Ang ganon rin. Ang ganda rin. And the other relief is just routine function ng administration yan. And na you have a purpose, if you're not facing administrative or criminal cases, then andyan lahat ng yung mga benefits mo. But in this case, it's very unique because he still has more than 1 year to go before this mandatory retirement age of 56. Alam niyo, first time daw talaga ito mga kababayan. First time dito po sa Pilipinas na, although hindi naman yung first time yung, kumbaga, umalis sila sa pwesto, hindi nila natapos yung time na ibinigay po sa kanila bilang isang PNP chief. Pero, first time po in the history, ayun po sa mga kilala pong personalidad na nagsasabi din sa news na kung saan may sinibak po na PNP chief. No, kasi yung iba kasi nag-resign Iba yung nag-resign sa sinibak Yung nag-resign kasi kagustuhan nila yon. No, ang layo naman doon sa nag-resign sa sinibak. So, di hamak ko na medyo nakakahiya ito kasi isipin mo sinibak ka kahit hindi mo gusto, wala kang choice, sibak ka alis ka na lang, ganun talaga ang buhay. Walang forever So, sa kanya yan, if he doesn't give up his right, his stand down, ay pwede ang chief NP o yung magiging acting chief NP is na hindi rin na Christopher Pili. Okay, so siya ginatanggal, sir. Yes, because andyan kayo ang title Christopher Pili. Because according to the law, there should be only one Christopher in the Philippine National Police and that is the chief PNP. Ngayon na siya, chief PNP siya, binigyan ng Christopher, hindi pwedeng magkakaroon ng dalawang Christopher. So, nag-retire muna siya, bago siya,
bago ma-start yung tatangon si Pinti. Sa amin yung packages based si Tore. It can be with the office of the chief PNP in the floating status. Floating status, for accounting purposes, dyan ka lang sa office of the chief PNP kasi you are still receiving salaries on remuneration from the government. So, kailangan ma-account ka, and in order for you to be accounted for, you have to stay with the office of the chief PNP. Until the last, sir. Ha? Ano mag-retire? Kaya mag-retire siya. Because kung pipilitin siya mag-retire, that would be against the law. Pwede naman pala, manatili na lang siya dyan para 4-star pa rin siya, kabayan. Okay. So, kapag hindi siya nag-resign, mga kababayan, dahil against the law nga naman yun, kapag kapilited mo siyang mag-resign, kapag hindi siya mag-resign, mananatili pa rin siyang 4-star. Okay, and si PNP Chief Police Lieutenant General Navtates ay mananatili pa rin 3-star, mga kababayan. Ganon. Kung siya voluntaryo na mag-retire, because feeling nga, naawa siya kay General Navtates or whoever is the next or the incoming chief PNP, maawa siya na hindi na kaya yung pusta. Una sa kanya natin, mag-retire siya voluntarily. Pero hanggat hindi siya mag-retire, sa kanya pusta na, hindi talaga. Dapat General Torre, maawa ka na lang dyan kay di ba sabi ni Senador Bato sa kanila niya, kung maawa siya kay sa ngayong acting PNP chief, mga kababayan, itong si Police Lieutenant General Navtates, na nasa kanya yan, Kung maawa siya, para nga naman kapag nag-resign siya, matik magiging 4-star. Itong OIC PNP chief Police Lieutenant General Navtates, mas maganda mag-resign siya, para makuha nga naman. Kung dalawang pusta sa PNP. Without reaching the age. What do you think without reaching yung yung optional retirement, they call that optional retirement before mandatory age of retirement, optional. When sign, retire. topics sa morality given this situation po? Hindi ko ba makaka-apekto sa morality? Well, I don't know. It's the prevailing sentiment ng mga membro ng Philippine National Police. Nakaibigan kasi kasabi ko klaro sir kung ano talagang dahilan eh. So, pero diba, dapat sabihin para klaro sa lahat, apekto sa moral ng police. Kasi pinisa isang sanay na ang PNP na manggap sa mga orders kaling kami pagmangkawa. Hindi yan sila mag-demand ng explanation. The PNP just follow orders before you compare. Hindi yan ito problem. Hindi yan susunod. Okay, mga kababayan, lipat na tayo. Ngayon po ang mga sinabi nitong si dating PNP chief na ngayon po yung senador Bato de la Rosa, no? So, yun nga, sana nga maawa na lang din siya na para makuha din ni Police Lieutenant General Navtates ang 4-star, no? Voluntary na lang siyang mag-resign. Although hindi naman siya sabi na pinuforce, no? Which is kapag ka-force nga against the law, mga kababayan. By the way, mga kababayan, ito pakinggan natin itong report po ng News 5. Beses sa kasaysayan na may sinibak na PNP chief ang isang pangulo. Isang ngayon lang, no? First time in the history po nangyari. Okay? Ito pong report ho dito. Pero hindi bago na may pinalitang PNP chief sa kalagitnaan ng kanyang termino. Kabilang dyan si dating PNP chief at may senador Ping Lacson. Nagbitiw siya matapos ang EDSA 2 noong 2001 na tinanggap naman ng Noy Pangulo na si Gloria Macapagal Arroyo. Noong 2015, nagbitiw bilang hepe si Alan Purisima na dinadawit noon sa madugong engkwentro sa Mama sa Pano. Tinanggap ni dating Pangulong Noynoy Aquino ang kanyang resignation. Sa administrasyon naman ni dating Pangulong Duterte, ni-resign o ni-reassign niya si nooy PNP Chief Bato de la Rosa para pamunuan ang Bureau of Corrections. Pinalit kay de la Rosa si Oscar Albayalde. Pero nag-resign din ito ilang linggo bago nagretiro noong 2019 sa gitna ng kontrobersya sa Ninja Cups. Kapansin-pansin na kung hindi man nag-resign, nililipat sa ibang ahensya mga nagdaang PNP chief. Kung meron mang hindi pangkaraniwan sa kaso ni Torre, yun ay ang agad na pagkakasibak sa kanya. 3 buwan lang matapos siyang manungkulan. Di ba sabi ko nga sa iyo, hindi first time. No, na kung saan may mga PNP chief na hindi nila natapos, hindi nila tinapos yung kanilang termino bilang PNP chief. But first time in the history and dito nga po sa Pilipinas, na dito talagang
remove immediately mga kababayan. Wala nang patumpik-tumpik pa. No, pwede naman sana i-reassign, bigyan ng ibang trabaho po. Ito kasi si Bak kaya first time talaga. Sabi nga ng ating mga ilan po sa mga netizen, nakakahiya ko. No, itong ginawa ho nila kay Torre, talagang parang siyempre napahiya din yung talaga yung tao dito. No, yan. Mga kapatid, Jill, Okay. So, proceed tayo mga kababayan dito ho sa mga usaping flood control. Meron ako ditong nakuhang video na kung saan nga po, wag na natin isama ito, na sabi ho kasi ni General Torre ng August 14, wala pa akong nakitang adik na maganda at gwapo, lahat ng adik pangit. Hindi kasi sinabi po yan ni General Torre mga kababayan, noong August 14 lang, di ba? Sabi niya, wala pa akong nakitang adik na maganda at gwapo. Lahat na adik pangit. Okay. So, by the way, dito na tayo sa usaping flood control. Baka naman makalimutan po natin ito, no? Usaping flood control. Asan na ba yun? Maganda itong sinasabi po ni Marcolita, mga kababayan. Dahil sinasabi po dito ni Marcolita na mayroon po siyang mga ibubunyag sa this coming September 1 sa pagdinig naman po dyan sa Blue Ribbon Committee na pinamumunuan nga ho nitong si Senador Marcolita. Naku po, mag-ready-ready na kayo yung mga corrupt dyan na mga kontraktor. Sabi pa naman ni Marcolita, hindi niya kayo tatantanan, pasensyahan na kung pasensyahan, pero talagang tutugisin niya yung mga kontraktor na talagang nangurakot. Kontraktor, kuratator. Eto mga kababayan, pakinggan po natin itong sinasabi po ni Attorney Marcolita na talagang secret ito na mabubunyag sa pagdating po ng September 1. Aray ko po, medyo talagang yung mga mamahaling sasakyan dyan, ready-ready nyo na at baka yan ay makumpiska. Kapag yan ay talagang mayroong mga nalabag na batas, yari kayo kay Marcolita. Sabi nga ni Marcolita, napakaraming mga nagme-message sa kanya na umaasa na mayroong patutunguhan yung investigasyon patungkol po dito sa mga palpak ho ng mga flood control. So, ito na mga kababayan, ang sinabi po ni Attorney ngayon, Senador Marcolita. Ayan. Lang ha, kasi wala pa lang lagyan natin ng boses. Parang ayaw gumana ng ng lang. Ayan natin. Ano ba yun? Loko-loko tong natin ha. Wait lang mga kababayan, nagluloko yung mic ko. Ang aking imbis pa tapos na tayo. Yun na, di ba talaga yan? Ginagawang serious yung gaming. Hindi ako ganun. Ayun, ako. Ito. Malalaman yun ako. Pero malalaman ninyo. Siyempre, Kasi sir, yung bagyo sa Sige, pero kahit malaman ninyo, lahat ng mga involved, wala kayong magagawa kahit malaman pa nyo. Ayun. Pero ngayon, hindi ko masasabihin. Baka mo sila. Yeah, meron akong pangalan, hindi ko Yun pala. Oo. Bakit? Sinanta ko bang gawin ito na pakit ng ganyan lang? Oo. Ay, hindi ko masasabihin sa inyo. Kasi nasanay sila sa na, di ba? mag-ready na kayo ha. Sa September 1 daw talagang mayroong mga malalaman kayo na talagang masakit ho na katotohanan. Talagang sabi nga ni Marcolita, hindi niya muna sasabihin kasi hindi naman daw ito tila nobela. Meron ang abangan-abangan ho tayo talaga mga kababayan. Ginagawang serious yung gaming. Hindi ako ganun. Ayun, ako. Kaya malalaman yun lang kung paano. Kaya lang, lisa lang hindi ko masasabihin sa inyo. Tama po. Sabi sa akin, hindi ko na masasabihin, sir. Wala naman akong sinabi sa inyo. Masaya po kami nga lang ako. Ang ganong dahil sa doon. Maraming po salamat. Dahil bye-bye po. Matutuwa daw po sila sa pagsubaybay. Hindi ko makapalo din ng makapalo ng mga sumusubaybay sa atin. Kaya ito yung guide sa atin. Sa akin, halimbawa, tutusan. Hindi mo lang nakuhang kwentahin kasi. Wala naman. Wala naman, 3 days mo lang yan eh. Okay, kung parang yung iba tatlong dekada na dyan, 4 dekada na di ba? Yun na nga po. Oo. Pero, bakit sa ngayon, nakikita ng mga mamaya, parang may tiwala sila. Kasi nakikita ko rin eh. Totoo sa dami. Totoo yun mga kababayan. Ang sinasabi nga ni Marcolita na parang kumbaga yung mga kababayan po natin, parang mas may tiwala po pa sa kanya. Kaysa po dyan sa ilan sa mga senador na dekada na hong nakaupo bilang senador, pero parang hindi tayo di umano pinagkakatiwalaan pa ng mga kababayan natin. Samantalang siya kakaupo lang bilang senador, sabi niya nga hindi pa daw umiinit ang puwet niya sa upuan. Parang gustong-gusto na siya ng ating mga kababayan. Palakpakan ho natin yan.
Yun ang mga tete sa akin yun, hindi mo kaya sagutin natin. Na nagsasabi na ipagpatuloy dito. Alam mo na, sasagot ko na lang. Yung lalagyan ko lang ng puso. Hindi ko kaya sagutin lahat. Pero hindi mo ni heart o heart, emoticons. Ang tawag mo, emoticons. So, isa naman, yung isang parang nagtataon na, ayaw ko lang nabibigyan yung parang hindi nagtataon ulit. Kaya yung heart na lang. Dami yun, so heart na lang. Ano na lang. Pakapag ganun sa pinakakahit yun na rin, sir. Hindi na napapansin siguro sa namin yan. Ay, hindi yung mga galit naman sa akin. Hindi naman sila sa akin. Parang pag-uwa lang sa social media. Ano yung kung mapansin nila? Bakit kahit na bagito lang, kung ang pag-uusapan, ay yung tagal o hindi lagi ko kaisip. Hindi pa nag-iinit ang upuan ko. Ayan na, hindi pa daw nag-iinit yung kanyang upuan no? Hindi pa nag-iinit yung upuan niya, mga kababayan. Pero parang talagang gustong-gusto siya ng ating mga kababayan. Hindi, pero totoo yan. Marami talagang bumili. Pero alam naman kasi natin talaga yan. Kasi, nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, doon po sa usaping investigasyon sa ABS-CBN, na nagresulta po sa pagkasarado ng ABS-CBN. Ito din kasi, isa din talaga ito sa mga namuno mga kababayan Isa po si Marcolita sa namuno doon sa investigasyon na yon. Nakita naman natin, talagang may resulta. Talagang hindi ito nagpapatinag. Unang-una, matalino, abogado, may paninindigan, neutral, no? Talagang kung anong tama, yun lang dapat, mga kababayan. No? So, maraming salamat po dito kay Senador Marcolita. By the way, meron pa dito isa Nagsalita din po, ito, bardagulan to si Baste Ito si Baste, bardagulan ito Nagsalita din dito si Mayor Baste Ayan. Sabi ni Mayor, ito reaction po ni Mayor Baste, banat kay BBM, patungkol po sa mga project. Kasi nga, di ba, nakita naman po natin sa loob po ng 3 taon ni BBM. Ngayon niya lang napansin na ghost project yung iba, at yung iba ay wala pala, mga talagang palpak ko ng mga flood control. Ngayon niya pa lang napansin, 3 years ka na, mag-4 na taon. Hanggang natin si Baste. And that's it. Akala niya, mabango siya sa ginagawa niya. When in fact, sa chain of command, siya yung nasa taas. And for the past 3 years, he allowed that to happen. So whose responsibility is that? So ngayon, mag-e-expose siya na kunwari ng mga congressman niya na under din naman sa kanya because you're the president. Ikaw pumirma ng budget na yon. Tapos ngayon, sisisihin mo sino? Yung mga nagpasa ng bakit? In the first place, bakit mo hindi sinigurado? Kasi pinagyabang mo yan sa pangalawang zona mo na may 5,500 flood mitigation projects. Ayun na nga, pinagyabang mo pa kasi. Isipin mo kasi pinagyabang mo yan noong 2024, hindi ka pala sigurado. Ano ba naman Pangulo yan? Tragis. Pangulo ka, pinagyabang mo yung 5,500 flood control, pero hindi ka sigurado pagdating ng 2025. Alam mo kung hindi pa bumaha, kung hindi pa nagkaroon ng mga ulan, mga malalakas na pagbaha dahil nga sa dulot ng ulan, baka hindi nyo pa susuriin yan Baka hindi nyo pa malaman na talagang palpak pala yung mga flood control under under sa'yo. Sabi nga ni Baste, mga kababayan, alam mo naman talaga yung DPWH, under din naman sa'yo yan. Ikaw naman yung Pangulo Yung mga congressman, under din sa'yo yan. Pangulo ka Okay, tapos ngayon parang lalabas ka dyan, tapos, bakit ganito? Ay, sa putragis, ikaw din naman na dapat sisihin sa lahat ng yan Pero Baste, tapos ngayon nakaganon, tapos sisisihin mo yung ibang tao. Ikaw yung presidente, you're the executive ng buong bansa. Responsibilidad mo na yun. If there is someone to blame, that will be him. PBM kasi, akala niya mabango siya sa ginagawa. Yan Kung may dapat mang sisihin, ayun kay Mayor Baste Duterte ay dapat ikaw. Kasi lahat po ng yan ay under sa'yo. DPWH, mga congressman. Sino yung nagpirma ng budget? Ikaw. Sino yung Pangulo? Ikaw. Kung panahon pa ni Pangulong Duterte yan, baka nagkasampal na mga yan. So ito po mga kababayan, sinasabi ng mga Marcos vlogger na hindi naman dapat siya sisihin dahil hindi naman sa kanya. Ang oob nyo naman. Dahil isa lang ang ibig sabihin yan. He is a weak leader. Tama talaga si dating Pangulong Duterte. Hanggang dito na lang kita-kita tayo. Baka natin, di pa nagsasalita si Torre kung ano yung kanyang reaction sa kanyang pagkatanggal nga po dyan mga kababayan. Pero once again, kung ako si General Torre, aalokin ulit ako. Sa inyo na yan. Tapos niyo akong pinahiya,
Tapos yung tanggalin ako dyan sa posisyon na halos siguro naman lahat ng pulis nangangarap maging PNP chief. Which is hindi naman siya nag-resign, tinanggal siya, hindi niya kagustuhan. Tapos ililipat ka sa ibang departamento ko, hindi papayag ko eh. Sabagay, kung medyo makapal talaga ang mukha, go na lang ng go. Babay mga kababayan.